Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, bagaman noon kami ay tumalikod sa iyo at lumakad sa kasalanan at nararapat lamang sa iyong puot at kahatulan, inibig mo po kami noong hindi ka pa namin nakikilala. At sa pamamagitan ng iyong dakilang biyaya at kahabagan, pinasan ng Panginoong Hesus ang sumpa at kahatulan na nararapat naming tanggapin. Sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo na idinanak sa krus, hinugasan mo ang aming mga kasalanan magpakailanman at iniligtas kami mula sa kahatulan at pagkawasak. Nagpapasalamat po kami sa iyo sa lahat ng hindi ka masukat na biyayang ito. Sa oras na ito, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ni Kristo ay nagtitipon sa harap mo upang purihin ang iyong dakilang pag-ibig at biyaya, upang matuto mula sa iyong salita at magkaroon ng fellowship sa loob ng iyong banal na kapulungan. Dahil dito, kami ay lubos na nagpapasalamat. Naniniwala po kami na maging sa sandaling ito, ang Panginoon ay kasama namin. Pakiusap, tignan mo po ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay, sa pamamagitan ng kayamanan ng iyong biyaya at salita. Paguhin mo po kami, palakasin mo po kami, at gawin mo kaming ganap upang mabuhay kami sa nalalabi naming buhay bilang mga tunay na anak mo, alang-alang sa iyong kaharian at kalawalatian. Pakiusap, pamunuan mo po kami at gabayan mo kami para dito, Panginoon. At kung meron man sa amin na hindi pa tunay na naunawaan ng kadakilaan ng iyong biyaya, pakiusap, pusan mo po ang kanilang mga puso upang malaman nila ang iyong walang hanggang pag-ibig at masaganang biyaya. Naway tumanggap din sila ng buhay na walang hanggan at buhay na pag-asa. Para sa mga humaharap sa mga pagsubok sa kanilang mga puso, para sa mga nagdurusa sa karamdaman, para sa mga nahihirapan sa kahinaan, ipagkaloob mo po sa bawat isa ang iyong biyaya upang wala sa kanilang matisod o mahulog. Itinataas po namin ang maraming mga churches sa buong mundo, maging sa kahirapan, naway alalayan mo po ang mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nagpapahayag ng Ebanghelyo. Pagkalooban mo po sila ng biyaya at salita at kapangyarihan upang sila ay matapang na makapagpatotoo sa biyaya, makapagpatotoo sa Ebanghelyo at maakay ang maraming kaluluwa sa kaligtasan, upang maisakatuparan ng iyong dakilang gawain ng pagtubos. Habang hinihintay namin ang nalalapit na fall retreat na magsisimula sa loob lamang ng ilang araw, taimtim kami nananalangin na makasama ka po namin sa pamamagitan ng mga panalangin, pagtutulungan at pagpapagal ng mga brothers at sisters. Kami po ay nananalangin na naway kumilos ka ng makapangyarihan sa retreat na ito upang maraming nawawalang mga kaluluwa ang maligtas at makapanumbalik sa iyong kandungan. Panginoon, ikaw na nagbibigay sa amin ng kinakailangan naming salita sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat namin lakaran. Sa oras na ito, hayaan mo pong maunawaan namin ang lubos ng iyong salita, ang iyong banal na kalooban, ang iyong mga plano at ang iyong dakilang biyaya na nais mo pong ituro sa amin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan po natin sa mga talata sa Biblia, sa mga awit 121. Mga awit 121, mula sa verse 1 hanggang 4. Dahan-dahan po nating basahin ang awit 121 verse 1 hanggang 4. Basahin natin ng sabay-sabay. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang aking bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Hindi niya pahihintulutang ang paamoy madulas. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Siya nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man. Basahin po natin sa verse 8. Ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailanman. Bago ko ibahagi ang sermon, nais ko pong ipaalam sa inyo na simula ngayong Biyernes hanggang sa Linggo ay magkakaroon tayo ng fall retreat
sa loob ng 2 gabi at 3 araw. Kaya sama-sama tayong manalangin at maganda para dito. Sinasabi sa 2 Pedro chapter 3 verse 8, "Subalit huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito. Mga minamahal, ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw." At sa verse 9, "Hindi mabagal ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi." Iniisip natin ng masidhing pag-ibig at ang kanyang matyagang pagnanais na iligtas ang bawat kaluluwa, na siya ring dahilan kung bakit tayo naligtas. Gayunpaman, maraming mga kaluluwa ang hindi pa naliligtas. Napakakakaunti na mga naligtas na Kristiyano. Maging sa Biblia, sinasabi sa Lucas chapter 12 verse 32, "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakakalugod sa iyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Subalit nakatala na ang mga tao ng Diyos na maaaring makapasok sa kaharian ay napakakaunti." Sa Mateo chapter 7 verse 14, "Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon." Sinasabi rin sa Lucas chapter 13 verse 24, "Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok." Maraming beses na sinasabi sa atin ng Biblia na bagaman marami ang sumasampalataya na sila ay makakapasok sa langit, subalit mas marami ang hindi makakapasok kaysa sa mga papasok. Nagnanais ang Diyos na lahat ng tao ay maligtas at hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. Subalit sa katotohanan, ang bilang ng mga tunay na naligtas ay kakaunti. At ang mapabilang tayo sa munting kawan na iyon ay isang kamanghamanghang himala at pagpapala. Ngayong tayo ay naligtas, naging mga anak na tayo ng Diyos at natanggap natin ang maluwalhating pag-asa ng buhay na walang hanggan at ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Hindi natin dapat kalimutan ang dakilang biyaya at pagpapala na ito, kahit isang sandali. At habang nabubuhay tayo sa mundong ito, dapat nating pag-isipang mabuti kung ano ang dapat nating gawin. Dahil malinaw na itinala ng Biblia ang mga bagay na ito, naniniwala tayo na hindi natin dapat malimutan ang mga ito, kundi isabuhay ang mga ito ng may katapatan. Sabi sa Lucas chapter 15 verse 7, "Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisi, kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi." Ang higit na kagalakan ng Diyos sa ito, ang maligtas ang mga makasalanan. Ibinigay niya ang kanyang tanging anak hanggang sa kamatayan sa krus bilang handog na pantubos. At ngayon, habang ang ebanghelyo ay pinangangaral sa buong mundo, ang Diyos ay lubos na nagagalak sa bawat oras na ang isang kaluluwa ay naliligtas. Kapag ang isang makasalanan ay nagsisisi at naligtas, may higit na kagalakan sa langit kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Higit pang kagalakan sa 99 na naligtas na. Ang Diyos ay higit na nagagalak kapag ang isang nawawalang makasalanan ay nagsisi at bumalik sa Kanya. Opo, mabuti para sa ating mga naligtas na magpasalamat at magalak ng sama-sama. Subalit, ang higit na ikinalulugod ng Diyos ay ang kaligtasan ng bawat nawawalang kaluluwa. Kaya't upang malugod ang Diyos, dapat nating gawin ang mga gawaing kasiyasiya sa Kanya, ang pangaral ng Ebanghelyo at akayin ng mga nawawalang kaluluwa sa Panginoon upang sila ay maligtas. Sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na buhay at ating mga salita, personal na counselings, mga Bible seminars, at gayon din ang mga retreat na ginagawa natin ng ilang beses sa isang taon, sa spring, summer, at autumn retreat, sa gitna ng ating mga paghahanda, mga panalangin at pangangaral ng Ebanghelyo, ang bilang ng mga taong naliligtas ay dinaragdag sa atin araw-araw. Sa buong mundo, sa 82 na mga bansa, ang mga missionaries, mga local evangelists at ang mga brothers at sisters ay matapat na ipinapangaral ang Ebanghelyo at sa bawat araw idinaragdag ang mga naliligtas. Ito ay dakilang gawain ng pagkatawag sa atin at iyong pinakalayunin kung bakit pa tayo nabubuhay sa mundong ito.
Sinasabi sa mga awit 116 verse 12, "Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat ng kabutihan sa akin?" Anong ating maisusukli sa dakila at kamanghamanghang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos? Ang biyaya na nagligtas sa atin ng mga makasalanan na karapat-dapat sa pagkawasak. Ngayon ay sa natitira nating buhay bilang isang taong ligtas ay upang suklian ang biyayang ito. Paano natin ito masusuklian? Ang biyaya ng tanging anak ng Diyos na nagpasan ng kahihiyan at pagdurusa sa krus, ng sumpa at kahatulan na nararapat sa akin at nagdanak ng kanyang mahalagang dugo upang iligtas ang isang makasalanang kagaya ko. At paano natin masusuklian ang lahat ng biyayang ito? Ang biyaya na nagpaunawa sa atin ng kahabagan ng Diyos at nagligtas sa atin, ang biyaya na hindi tayo pinabayaang maging gaya ng ulila habang nabubuhay tayo sa mundong ito, kundi palagi nananatili sa atin, ginagabayan tayo hanggang sa kamatayan at pinoprotektahan tayo hanggang sa tayo makapasok sa langit. Hindi natin dapat kalimutan ang biyayang ito kahit sandali lang. Hindi natin kailanman dapat kalimutan na nabubuhay tayo upang suklian ang biyayang ito. Gayunpaman, ay madalas natin kinakalimutan ang biyaya ng Diyos na hindi pinag-iisipan kung paano ito susuklian at nabubuhay lamang tayo ng ayon sa ating kagustuhan. Ito ay talagang mali sa paningin ng Diyos. Kaya upang masuklian ang biyaya ng Diyos, paano natin masusuklian ang ganitong kadakilang biyaya? The grace you have shown us, we cannot repay, but this a weak heart and humble body will be your servant. Mayroong himno na sinasabi ang ganito. Hindi natin ito kayang bayaran, subalit dapat natin itong suklian. Tayo ay napakahina upang mabayaran ang biyayang ito. At ang oras na iyon, at ang oras na mayroon tayo ay napakaikli. Kahit na mamatay tayo ng ilang ulit para sa Panginoon, hindi natin magagawa ng lubos na babayaran ang biyayang ito. Hindi man tayo mamatay ng 100 beses, hindi ba't dapat tayo mabuhay para sa Panginoon? Kung titignan natin sa Roma chapter 14 verse 7 hanggang 8, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Meron ding talata na nagsasabi sa 1 Pedro chapter 2 verse 21, sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag, sapag si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Sa ating lahat ng mga taong naligtas, walang sino man ang nabubuhay para sa kanyang sarili, at walang sino mang namamatay para sa kanyang sarili. Ito ay normal lamang. Gayunpaman, ano po ang nasa inyong puso? Sumasang-ayon po ba kayo? Sumasang-ayon po ba kayo? Walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili. Kung ikaw ay nabubuhay para sa iyong sarili at mamamatay para sa iyong sarili, ito ay sumpa. Ito ay walang kabuluhan. Walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung mamamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Ang mga apostol na nagsalita ng mga salitang ito at ang mga sinaunang iglesia ng mga banal ng panahong iyon ay tunay na namumuhay ng ganito. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung mamamatay tayo, sa Panginoon tayo mamamatay. Maraming nabuhay para sa Panginoon at namatay para sa Panginoon. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Kayo hindi sa inyong sarili, sabi sa Biblia. Kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Para sa lahat ng mga naligtas, ang ating katawan at kaluluwa ay parehong binili sa isang halaga. Ang mahalagang dugo na idinanak ng Panginoon na namatay para sa atin at binili tayo ng napakalaking halaga. Kaya nga sinasabi, kayo ay hindi sa inyong sarili. Sabagat kayo binili sa isang halaga. Ang aking katawan at kaluluwa ay pagmamayari ng Panginoon. Kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Mabuhay man tayo o mamatay, ang gawin ng kalooban ng Panginoon at luwalhatiin ng Diyos ay hindi isang bagay na espesyal. Ito yung pinaka-normal na bagay. At ang hindi pagtupad dito ay hindi normal. Dapat nating siyasatin ang ating puso at buhay sa liwanag ng salitang ito. Tunay bang nabubuhay at namamatay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos? Sinasabi sa 1 Corinto chapter 10 verse 31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Kung kayo man ay kumakain o uminom
o ano man ang inyong ginagawa, ito ay sumasaklaw sa ating buong buhay. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat para sa ikalulwalhati ng Diyos. Ano mang bagay na hindi nakapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos ay kasalanan. Gaya ng sinabi sa Roma chapter 3 verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kasalanan ay isang bagay na hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano mang bagay na salungat sa kaluwalhatian ng Diyos ay kasalanan. Ngayon, tayo mga naligtas na Kristiyano ay hindi dapat bumalik sa pamumuhay na ginawa natin noon bago makilala ang Diyos, bago tayo maligtas. Paano ang isang ligtas na Kristiyano ay dadalo ng isang beses o 2 beses sa isang linggo upang umawit ng himno, mag-aral ng salita ng Diyos, magbigay ng kaunting barya bilang offering, makikipag-fellowship, at pagkatapos ay mabubuhay sa buhay na ayon sa nais nila sa karaniwang araw? Saan sa mundong ito ang ganitong salungat na pamumuhay? Hindi tayo dapat maging gaya ng peking Kristiyano. Kung sumasampalataya tayo ayon sa Biblia, dapat tayo mabuhay ayon sa Biblia at pagkatapos ay papasok sa kaharian ng Diyos ayon sa Biblia. Ang ating buong buhay ay dapat maging patotoo sa pananampalataya na ating natanggap. Ngayong buwan, sa ating Bible calendar, ang Bible verse na nakasulat doon ay Santiago chapter 2 verse 8. Ipapakita ko ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sabi sa verse 18, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Paano mo maipapakita ang iyong pananampalataya kung walang gawa? Sabi sa Santiago chapter 2 verse 26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya ng mga na walang mga gawa ay patay. Ito ay isa sa mga talata na mayroong pinakatumpak na pagpapahayag. Kung ating pananampalataya ay tunay na nagtatatag ng tamang relasyon sa Diyos, kung ito ay tunay na pananampalataya, kung si Kristo ay nananahan sa atin, kung tayo na mamumuhay na kasama ang Panginoon, kung handa tayo na salubungin siya anumang oras siya dumating, at kung mayroon tayong katiyakan na makakapasok at mabubuhay tayo sa walang hanggang langit, kung gayon ay dapat mabago ang ating pamumuhay. Sila mga nagtutungo sa langit ay hindi dapat mamuhay na parang papunta ng impyerno. Dapat nating pag-isipan ang mga bagay na ito ng seryoso. Ang ating pananampalataya ay hindi lang isang relihiyosong gawain. Maraming mga relihiyon sa mundong ito at ginagawa nila ang kanilang relihiyon ng maayos. Hindi ito yung pinag-uusapan natin. Maging tayo mga Kristiyano, kung hindi tayo magiging maingat, ginagawa natin ang pagiging Kristiyano ngayon na gaya ng isang relihiyon lamang. Hindi natin dapat gawin ito bilang mga Kristiyano. Dapat tayong lubos na maniwala sa mga salita na mga talata sa ating puso at dapat natin itong isabuhay. Ang mga salita ay tunay na dapat maipakita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya dapat tayong mabuhay na nagbibigay lugod sa Diyos. Sabi sa 2 Corinto chapter 5 verse 9, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mitiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Gaya ng sinabi sa talatang ito, si Apostol Pablo ay nabuhay upang bigyang lugod ang Diyos hanggang sa punto na siya ay pugutan ng ulo para sa Panginoon. Gayunpaman, ang nakapagbibigay lugod sa Diyos ng higit ay ang pag-aakay ng mga makasalanan patungo sa Diyos upang sila ay maligtas. Ito ay isang bagay na magagawa ng mga Kristiyano. Tama po ba? At sa paparating nating fall retreat, iniisip ba ninyo sa bagay ang mga pastor, mga evangelist at mga elders at diakono at ang mga masigasig na mga brothers at sisters ay gumagawa ng dakilang gawain kaya hindi ko na kailangan gawin iyon? Ang ibang mga tao ay nag-iisip ng ganito at hindi nag-evangelize, subalit ang iba ay ginagawa ang gawain. Subalit ito ba yung tamang pag-uugali sa harap ng Panginoon? Sinabi ba ng Diyos, oo, marami namang ibang gagawa niyon kaya hindi mo na kailangan gumawa? Dapat tayo magkaroon ng kaisipan ng pagmamayari na nagsasabi, kung hindi ko gagawin ito, sino ang gagawa? Ito ay natural lamang, hindi po ba? Noong summer retreat, merong humigit kumulang 11,000 katao sa bawat session at nagkaroon ng 7 batch. Ang ibang mga tao ay hindi lamang dumalo ng ilang beses kundi maraming beses. Bakit po? Dahil sila ay nag-evangelize. Italaga mo ang iyong sarili sa mga ito. At nung summer retreat, maraming taong naligtas. Maging ngayon, habang naghahanda tayo sa paparating na fall retreat, may mga tao na tumatawag o nagme-message sa akin
na nagsasabi ng mga tulad ng, "Nagpaplano ako na mag-evangelize ng ilang mga tao sa time na ito. Magdadala ako ng ilang mga tao kasama ko. Ipanalangin niyo po ako." May mga brothers at sisters na katulad nito. Ngunit may ilan na walang interes. Kahit hindi ako mag-evangelize, magiging maayos naman. Ngunit kung ang lahat ay mag-iisip ng ganito, walang sino man ang maliligtas. Di po ba ito'y totoo? Kung hindi tayo mananalangin, hindi iisipin ang patungkol sa evangelism at walang pagnanais na ibigay ang ating oras, pag-iisip, pagsisikap at sakripisyo, ano pong mangyayari? Noong retreat, sinabi ko, kung tayo mga naligtas ay mananalangin, magsisikap at magsasakripisyo, mas kakaunti ang mga taong mapupunta sa impyerno. Pagkatapos isang estudyante sa elementarya, ang gumuhit ng larawan ko at sa ibaba nito ay isinulat ng eksakto ang sinabi ko. Kung ang mga ligtas na tao ay magsisikap at magsasakripisyo ng higit, mas kakaunti ang mga taong mapupunta sa impyerno. Ako inaantig ng larawang iyon at sinabi ko na ilagay ito sa pader ng study room ko at palitan ang magagandang larawan na mayroon ako doon. Hindi ko iniisip ang estudyanteng iyon ay sinulat lang ang salitang iyon. Naniniwala ako na ang estudyanteng iyon ay ipapamuhay ang kanyang natitirang buhay na nagpapagal at nagsasakripisyo para sa Ebanghelyo. Para mabawasan ang bilang ng mga taong pupunta sa impyerno, dapat tayong gumawa. Merong kasabihan sa army, kung marami kang pawis sa panahon ng pagsasanay, mas magiging kaunti ang dugo mo sa labanan. Di ba ito'y totoo? Ngayon tayo ay naghahanda para sa fall retreat. Bagaman hindi ito magiging malaki kaysa sa summer retreat, maraming tao pa rin ang magtitipon upang ipangaral at pakinggan ang Ebanghelyo. Maraming paraan para magpasalamat sa biyaya ng Diyos, gaya ng nakasulat sa Biblia. Ngunit ang isang alam na alam natin ay awit 118 verse 17. Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay sasalaysay. Anong silbi kung alam at kabisado lang natin ang talatang ito? Pasensya na po, ngunit ito ay dapat na malalim na nakaukit sa ating mga puso. Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay. Dapat tayo magpasalamat at tayo ay buhay. Tuwing umaga kapag ako ay gumigising at nananalangin, sinasabi ko, Diyos, salamat sa pagbibigay sa akin ng isang panibagong araw at pagpapahintulot na makagalaw ako ng may malusog na katawan. Pakiusap, ipakita mo sa akin kung ano ang gagawin ko sa araw na ito at tulungan mo ako na kumilos ayon sa iyong kalooban. Sigurado ako na nananalangin din kayo ng ganito. Dapat tayo magpasalamat na tayo ay nabubuhay at mayroong dahilan para sa ating buhay. Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang layunin natin sa pamumuhay ay hindi dapat para kumita ng maraming pera o para lamang gumawa ng mga kasiyasiyang bagay. Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay. Tatanungin ko po kayo, para sa isang taong ligtas, mas mabuti bang mamuhay ng matagal sa mundong ito o pumunta ka agad sa Panginoon? Alin po ang mas mabuti? Hindi po kayo makasagot? Mas mabuti ba na mamatay sa lalong madaling panahon o mabuhay ng mas mahaba sa mundong ito? Interesanting tanong ito, di po ba? Kung tatanungin natin si Apostol Pablo, sinabi niya na nais niya na pumunta kaagad sa Panginoon. Ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo. Ba't di po kayo makasagot? Mas mabuti ba na mamatay sa lalong madaling panahon o mabuhay ng mahaba sa mundong ito? Kung tatanungin natin si Apostol Pablo, ang sasabihin niya sa atin sa Filipos chapter 1 verse 23, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo sapagkat ito higit na mabuti. Iniisip ni Pablo na mas mabuti na mamatay sa lalong madaling panahon at pumunta sa langit. Ngunit kapag isang taong ligtas ay naharap sa kamatayan, madalas na nararamdaman nila ang takot. Bagaman maaring mabuti at nakakalugod na mga bagay sa mundong ito, ang pumunta sa Panginoon na higit na mabuti. Alam niyo po ba yun? Ang malaking hukbo ng langit ay i-welcome tayo. The angels are calling me from heaven. I have no desire to stay on this earth. Kapag ang mga naligtas na Kristiyano ay dumaras ng mga paghihirap at tila walang nangyayari, madalas hinihiling na nila na pumunta na kaagad sa Panginoon. Ngunit kapag ang buhay ay komportable at ang lahat ay maayos, hinihiling nila na mabuhay ng mas matagal. Ito po yung sinasabi nila.
Kapag nabubuhay sila ng maayos, lahat ay komportable, mas gusto nila na mabuhay pa ng mas matagal. Lahat ng mga tao sa mundo ay ganito ang iniisip. Ngunit para sa ating mga Kristiyano, ay 100 beses na mas mabuti na pumunta ka agad sa Panginoon. Bakit po? Dahil lahat ng pagdurusa, kabalisaan, at mga alalahanin sa mundong ito ay matatapos na. Hindi na natin muli makikita ang magulong mundong ito at tayo ay tatayo sa harapan ng Diyos sa walang hanggan at malawalhating langit. Nang basahin ko ang Apokalipsis chapter 21, dun po sa verse 1, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Sa langit, paliligiran tayo ng mga anghel, at tayo ay nabubuhay sa kaluwalhatian magpakailanman kasama ang Panginoon. Hindi natin maiisip kung ano ang magiging kaluwalhatian ng Diyos. Hindi natin maipapaliwanag kung ano ang langit sa pamamagitan ng mga salita. At ang mga banal na namatay na nauna sa atin ay naghihintay sa atin. Ngunit malabo pa rin tayong umaasa na mabuhay ng mas matagal sa mundong ito. Gayunpaman, dapat tayong maging tiyak sa ating layunin sa pamumuhay. Kung malinaw ang layuning ito, kung gayon, opo, dapat tayo mabuhay ng matagal. Hindi niyo po ba naiisip? Kaya ano ang layunin ng pamumuhay? Kahit tayo'y nabubuhay, ito'y para paglingkuran ang Panginoon. Mamuhay ayon sa kanyang kalooban, ipangaral ang ebanghelyo at bigyan lugot ang Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto chapter 5 verse 9 hanggang 10, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mitiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran para sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Ang talatang ito ay mula sa 2 Korinto chapter 5, verse 9 hanggang 10. Kapag ang Panginoon ay bumalik, lahat tayo ay tatayo sa hukuman ni Kristo. Ito ang panahon na mahahayag kung paano tayo nabuhay sa harapan ng Panginoon mula ng araw na tayo ay maligtas hanggang sa araw na makatagpo natin siya. Bago tayo maligtas, ang ating mga kasalanan at mabubuting gawa ay tapos na. Ngunit mula sa sandaling matanggap natin ang kaligtasan, ang isang bagong buhay ay nagsimula. At itong bagong buhay ay bibilangin. Sinasabi ng kasulatan sa mga bagay na ginawa niya maging mabuti o masama. Ngayon, itong mabuti o masama ay hindi lamang tungkol sa kabutihang moral o kasamaan gaya ng madalas nating iniisip. Sa mundong ito, ang paggawa ng mabubuting bagay ay itinuturing na mabuti at ang paggawa ng masasamang bagay ay itinuturing na masama. Ngunit sa harap ng Panginoon, ito ay ibang-iba. Ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay mabuti. Ang pamumuhay naman ayon sa ating sariling pagnanais ay masama. Ang lumalakad sa espiritu ay mabuti. Ang lumalakad lang sa laman ay masama. At sa ganito tayo hahatulan. Ito ay isang bagay na dapat natin laging isaisip. Anyway po, malapit na tayo magtungo sa Panginoon. Ang ilang mga tao ay maaring pumunta na ng mas maaga. At ang ilan ay maaring pumunta kalaunan. Ngunit, malapit na tayo magtungo sa Panginoon. Itong mundo ay hindi isang lugar para mabuhay magpakailanman. Sinasabi sa Hebreo chapter 11 at chapter 13 na walang tahanan na pangwalang hanggan sa mundong ito. Ang mundong ito ay daan ng isang manlalakbay. At ako ay isang lamang manlalakbay. Ang isang manlalakbay ay pansamantalang nananatili at agad na umaalis. Tumira man siya sa isang marangyang hotel o matutulog sa murang bahay panuluyan, aalis siya kinabukasan. Nagdurusa man tayo sa mundong ito at nabubuhay sa ginhawa o nabubuhay sa ginhawa, hindi natin dapat kalimutan na tayo mga dayuhan. Ang mundong ito ay hindi ang lugar kung saan tayo maninirahan ng matagal at magpakailanman. Ang lugar kung saan tayo maninirahan magpakailanman ay sa langit. Kung paniniwalaan natin iyon, ngunit hindi matutupad ang pananampalatayang iyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kung gayon, hindi ito tamang pamumuhay. Ang mga banal na nauna sa atin
ay namuhay ng may ganoong pananampalataya. Kaya naman, ang gusto kong sabihin sa oras na ito ay sa Holy Retreat na ito ay dapat nating gawin ang gawain na nagbibigay lugod sa Diyos. Dapat tayong manalangin para sa mga ligaw na kaluluwa at sa anumang paraan ay pangunahan sila upang marinig nila ang salita at makatanggap ng kaligtasan. Kung ang lahat ng mga naligtas ay hindi nag-e-evangelize at hindi nanadalangin, kung gayon walang sino man ang maliligtas. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Natanggap ba natin ang kaligtasan dahil tayo ay matalino o pantas sa ating sarili? Hindi po. Hindi po yung ganun. May nanalangin para sa iyo, may nangaral sa iyo, at may tumulong sa iyo, kaya napakinggan mo ang salita, kaya ikaw ay naligtas. Kaya nga, dapat nating ipagpatuloy ang gawain ng evangelism. Kung gayon, ano ang gawaing dapat nating gawin habang tayo nabubuhay pa at hindi pa namamatay? Sinasabi sa mga awit 118 verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay, at ang magawa ng Panginoon ay sasalaysay. At sinasabi sa mga awit 66 verse 16, kayo'y magsiparito at inyong dinggin, kayong lahat na natatakot sa Diyos at ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Opo, mayroong bagay na ginawa ang Diyos para sa aking kaluluwa. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa mundong ito upang mamatay sa halip natin, upang patawarin ang ating mga kasalanan magpakilanman. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ipinawanawa niya ito sa atin upang tayo ay maligtas. Ito ang ginawa ng Diyos para sa ating kaluluwa. At dapat natin itong ipahayag sa ibang mga tao. Sapat na ba na ikaw ay naligtas at nagagalak lang sa iyong sarili at hanggang doon na lang ba? Hindi po. Dapat mong i-evangelize ang iyong pamilya. Sinasabi sa mga Gawa, chapter 16, verse 31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sinasabi ng Biblia, ikaw at ang iyong sambahayan. Ibig sabihin nito ay ang pamilya. Asawang lalaki, asawang babae, mga anak, mga kapatid, mga kamag-anak. Natural lamang na magkaroon tayo ng masiding pagnanais na ibahagi sa kanilang ebanghelyo. Ang evangelism ay napaka-aktibo sa Mongolia. Pinag-isipan ko ang dahilan para dito. Sinabi ng mga misyonary sa Mongolia, kami talagang masaya na naging mga misyonary dito sa Mongolia. Nang una kong marinig iyon, inisip ko kung sinadya ba talaga nila iyon. Dahil sa Mongolia kapag summer, madalas na nangangalit ang mga sunstorm at sa taglamig, ang temperatura ay bumababa sa negative 40 degrees Celsius. Sa nakaraan, bumaba pa ito sa negative 40 o 50. At tumigit kumulang 5 milyong hayop ang nagyelo hanggang mamatay. Maging maraming ganong kahirapan. Ngunit nang ipangaral ng mga misyonary sa Mongolia ang ebanghelyo, sinabi nila na masaya sila nakarating sa Mongolia bilang mga missionaries. Noong una naisip ko na baka exaggerated lang sila. Ngunit ito'y talagang totoo. Bakit po? Sapagkat kahit na ang laman ay dumaranas ng maraming abala at kahirapan habang sila ay nag-evangelize, ang mga Mongolian ay madaling tumanggap ng kaligtasan. Sa Mongolia, kapag namimigay ka ng leaflet sa kalye at sabihing, magkakaroon po kami ng Bible seminar, pakiusap, dumalo po kayo. At talagang dumadalo yung mga tao. Pero sa Korea, kung gagawin mo yun, may dumadalo ba? Wala. Ngunit sa Mongolia, dumadalo sila. Ang kanilang mga puso ay dalisay kapag narinig nila ang salita, kaad silang tumatanggap o tumanggap ng kaligtasan. Kapag naligtas sila, nagbabago ang kanilang buhay, tulad ng sa atin sa Korea. At hindi mo may isip kung gaano sila kabait at mapagmahal. Ang isa sa mga Mongolian missionaries ay bumisita ng sandali dito sa Korea. Ilang sandali lang, pagdating niya ay sinabi niya na gusto na niyang makabalik kaagad sa Mongolia. Bakit? Gaya ng sinabi niya, ang mga mukha ng mga kapatiran sa Mongolia ay nanatili sa kanyang puso. Sumama sila sa airport upang ihatid siya, makapagpaalam sa kanya, kumakaway sila at nais na maging maayos siya. Kaya't nais niyang makabalik kaagad sa Mongolia. Talagang maalab ang kanilang puso. Kapag naligtas sila, iniimbitahan nila ang kanilang pastor. Pinupuntahan nila ang kanilang mga pamilya at mga kamag-anak para i-evangelize. At bilang resulta, ang bagong church ay naitatatag. Kapag naligtas ang isang tao, lahat ng tao nakapaligid sa kanya ay naliligtas din at ang church ay naipapanganak. At ang kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.
Kapag ako ay naligtas, ang aking sambayan ay maliligtas din. Gayunpaman, meron nagsisikap upang i-evangelize ang sarili nilang pamilya, ngunit hindi masyadong nagmamalasakit sa iba. Ito ay seryosong pagkakamali. Sa katunayan, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, meron tayong pamilya at mga kamag-anak. Ngunit kapag humarap na tayo sa Panginoon, ang relasyon natin sa mga tao ay napuputol. Maging ang aking pamilya o ang iba pa na naligtas sa paningin ng Diyos, ito ay pareho lang. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, natural na gusto na muna nating i-evangelize ang ating sariling pamilya. Ngunit kung isang tao ay taimtim na nangangaral sa kanyang pamilya, ngunit hindi nagpapakita ng pagmamalasakit sa pag-evangelize sa iba, iyon ay hindi tama sa paningin ng Diyos. Anyway po, hinihiling ko na sa fall retreat na ito ay sama-sama din kayong mananalangin at magsikap upang maraming kaluluwa ang makatanggap ng kaligtasan. Ito po yung aking panalangin. Yun, tingnan natin ang isang talata sa Isaías, chapter 12, verse 5. Babasahin po natin ito sa Isaías, chapter 12, verse 5. Buksan po natin sa ating mga Biblia. Isaías, chapter 12, verse 5. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Isaías, chapter 12, verse 5. Basahin natin sabay-sabay. Umawit kayo sa Panginoon sapagkat siya'y gumawang may kalawalatian. Ipaalam ito sa buong lupa. Umawit kayo sa Panginoon sapagkat siya'y gumawang may kalawalatian. Bakit natin pinupuri ang biyaya at kalawalatian ng Diyos? Dahil ang Diyos ay gumawang may kalawalatian. At anong kalawalatian na ito? Meron bang mas maluwalhating bagay kaysa pagliligtas sa isang makasalanan na nakagapos sa impyerno? Kaya naman sinasabi ng Biblia na maluwalhating bagay na ito. Ipaalam ito sa buong lupa. Dapat nating ipangaral sa buong mundo na ang Diyos ay gumawang may kalawalatian. Sa pagkakataong ito, dapat din tayo manalangin at maglaan ng oras para dito. Kailangan natin magplano at magdala ng mga tao upang marami ang maligtas. Nabawasan sa isang araw ang retreat na ito. Ito ay 3 gabi at 4 na araw. Ngunit ngayon, 2 gabi lang at 3 araw na lang. Mas maikli ng 1 araw. Ito ang unang pagkakataong susubukan natin ito. May mga natutuwa sapagkat mas maikli ang schedule natin. Pero sa halip na ganun ay magsisimula tayo ng hapon, hindi ng gabi. Kaya meron 2 sermon sa unang araw. Maaaring kakaiba ito. Anyway, ipanalangin natin at pagandaan ito. Kaya magkakaroon tayo ng 3 araw na retreat mula sa September 26 hanggang 28. Mula Biyernes hanggang Linggo. Kahit na ito ay isang maikling schedule, pakiusap, manalangin tayo para sa kaligtasan ng maraming tao. At pakiusap, magsakripisyo tayo para dito. Ngayon naman po, ay mula nating basahin sa ating mga Biblia sa mga awit 121 verse 1 hanggang 2. Mga awit 121 verse 1 hanggang 2. Sama-sama din po natin itong babasahin. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang aking bang saklolo ay saan nanggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Ang salitang ito ay humipo sa ating mga puso. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Sa burol? Ano makikita natin doon? Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang aking bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo ba ay manggagaling sa burol? Hindi po. Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Naipaliwanag ko na ang tungkol sa Christian life hanggang noong nakaraang linggo. Buhay na nanatili sa Panginoon. Sinabi sa 1 chapter 15 verse 3 hanggang 4, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin. Ang kayo'y malilinis na ay nangangahulugan na ang ating espiritu ay malinis na.
at ang ating puso ay malinis na. Kaya kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Nangangahulugan ang ating espiritu ay malinis at banal. Kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. Tayo ay nananatili sa Panginoon. Ang Panginoon ay nananatili sa akin. Kapag ang bakal ay inilagay sa apoy, ang apoy maaring pumasok sa bakal. Kung gayon, ang bakal ay nagiging pula. Ito ba ay apoy o bakal? Ito ay apoy na bakal. Ang apoy at ang bakal ay naging isa. Nang tayo ay naligtas, ang Panginoon at tayo ay hindi mapaghihiwalay. Paano mapaghihiwalay ang puno ng ubas at ang sanga? Kung walang puno ng ubas, ang mga sanga ay hindi kailanman magbubunga. Tayo at ang Panginoon ay hindi mapaghihiwalay. Sa Juan chapter 14 verse 20, sinabi po doon, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa iyo. Pagkatapos nating maligtas, naunawaan natin na ang Panginoon ay nasa atin. Hindi na tayo mapaghihiwalay. Ito po'y naunawaan natin na ang Panginoon ay nasa atin at ako'y sa Kanya. Sinabi sa Galatia chapter 2 verse 20, ako ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng Kanyang sarili dahil sa akin. Ako'y namatay kasama ng Panginoon. Ang makasalanan ay namatay at doon na natatapos. Si Kristo ay nabubuhay sa akin. Bilang isang ligtas, naunawaan natin na ang Panginoon ang dumating sa akin at naging bagong buhay. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ako'y nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa akin. Ito ay hindi madaling maunawaan kaagad. Ngunit, ito ay kamanghamanghang katotohanan. Ito ay isang hiwaga. Kapag ikinasal, ang dalawang tao, ang isang lalaki at ang isang babae, sila ay nagiging isa. Hindi na sila dalawang tao. Sabi sa Mateo chapter 19 verse 6, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang nangyayari sa kanila ay nangangahulugan na sila ay naging iisa, pinagkaisa. Ang Panginoon at tayo ay naging iisa. Naging iisa tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng buhay, pag-ibig at salita ng Diyos. Ang naging isa ay isang mahiwagang bagay. Nang mangaral ako tungkol sa ang buhay na nananatili sa Panginoon, pinag-isipan ko ito ng buong araw. Ako'y sa Panginoon, ang Panginoon na nasa akin. Ang Panginoon at tayo ay hindi mapaghihiwalay. Kung ang mga tao ay nanganak, itatapon na lang ba nila ang sanggol pagkatapos nila maipanganak? Hindi po. Niyayakap nila ito, inuhugasan, binibigyan ng pagkain, pinoprotektahan, binubuhay at tinutulungan. Nanood ako ng TV program sa Animal Kingdom. Gaano kamahal na mga hayop ang kanilang mga anak. Kapag sinubukan ng ibang mga hayop na saktan ang kanilang anak, ang mga magulang ay desperado nakikipaglaban sa kanila. At pinoprotektahan nila sila tulad nito. At pinapakain nila sila, sinasanay silang mamuhay sa kanilang sarili. Ginagawa rin iyon ng mga hayop. Pinoprotektahan at ginagabayan ng mga tao ang kanilang mga anak magpakailanman. Tama po ba? Gaano pa nga ba tayo dapat mahalin ng Diyos? Naligtas ka na. Kaya ingatan mo ang iyong sarili. Makita tayo sa langit mamaya. Tama po ba? Ganito po ba dapat? Hindi po. Ang sabi ng Panginoon sa Juan chapter 14 verse 18, hindi ko kayong iiwang nag-iisa. Ako'y darating sa inyo. Kasama natin siya. Ganyan tayo kamahal? Sa Mateo chapter 10 verse 30, at maging ang mga buhok ng inyong ulo ay bilang na lahat. Bakit bilang niya ang mga buhok? Hindi lang buhok natin ang bilang niya, kundi maging ang sitwasyon natin. Alam na niya ito kaysa mismo sa atin. Sabi sa isang himno, but I know whom I have believed and I'm persuaded that He is able to keep that which He is committed unto Him against that day. Ang Panginoon ay sumasa akin. Ako'y nasa Panginoon. Sumasampalataya ako sa Panginoon at tinutulungan ako ng Panginoon. Ito hindi isang teorya. Ito isang katotohanan.
Kailangan mong paniwalaan ito. Kung sasampalataya ka, mangyayari ito. Kaya sa awit 121 na binasa natin ngayon, ang akin bang saklolo ay saan manggagaling? Nariyan ang burol, pero hindi magmumula sa burol ang tulong ko. Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Ang saklolo ko sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Hindi niya pinahihintulutang ang paamoy madulas. Siya nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Sinabi po sa verse 3. Iingatan niya tayo upang huwag mahulog. Siya na nag-iingat sa atin ay hindi matutulog. Sinabi rin po sa verse 4. Siya nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man. Ang sambayan ng Israel sa lumang tipan ay anino ng mga taong maliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Gaano sila kamahal at iningatan ng Diyos? Kaya siya nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man. Ang Diyos na nag-iingat sa atin ay hindi kailanman iidlip at matutulog. Kung gayon, dapat nating paniwalaan ang salitang ito ng Panginoon. Sa mga awit 121 verse 8, ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailanman. Kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailanman. Ito po'y nangangahulugang poprotektahan niya ang ating buhay, ang ating buong buhay. Hindi niya tayo hahayaan mapag-isa. Pinagmamasdan niya ang ginagawa ko maging mabuti at masama. Hindi kailanman aalisin ng Diyos ang kanyang mga mata sa atin. Sabi dito, ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan mula sa panahong ito magpakailanman. Magpakailanman. Iingatan niya tayo. Pinagmamasdan niya ang mga ginagawa ko maging mabuti at masama. Hindi kailanman aalisin ng Diyos ang kanyang mga mata sa atin. Ngayon, sama-sama po natin tignan sa ating Biblia sa awit 115 verse 15. Awit 115 verse 15. Awit 115 verse 15. Basahin natin ng sabay-sabay ang awit 115 verse 15. Basahin natin sabay-sabay. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, siya na gumawa ng langit at lupa. Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pinagpala ka ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nakatanggap ka ng biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay ang aking Ama. Mga kapatid, hindi ito kwentong pambata. Ito'y katotohanan. Ito'y salita ng Diyos. Sa mga katuwid, ang ibig sabihin ng pagiging nasa Panginoon ay nasa kanyang ganap na pangako, ang kanyang buhay at pag-ibig at ang kanyang proteksyon, pag-iingat at pamamahala. Bago ang kaligtasan, ikaw ay nasa labas ni Kristo. Wala kang kinalaman sa Panginoon. Nang naligtas ka, nakapasok ka sa pangako ng Diyos. Napakalaking pagpapala nito. Nakita ko po sa Animal Kingdom. Siguro po, kaya alam po ninyo ito. Kaya alam niyo itong lahat. Yung mga penguin ay nangingitlog. Tama po ba? Kung ang isang penguin ay nangitlog sa yelo, kung ito'y maiwan sa yelo, ang itlog ay mamamatay sa lamig. Ngunit, inilalagay ng penguin ang itlog sa ibabaw ng paa nito at nilimliman ito at ang lalaki at babae ay nagpapalitan sa paglilimlim nito hanggang sa ito'y mapisa. Sino nagsabi sa penguin na gawin ito? Ang lumikha. Napisa ang itlog. Ano mangyari kapag napisa ito? Kung mahulog ang itlog, ito'y magyayelo. Ang itlog ay mamamatay sa lamig. Inilalagay ito ng lalaki sa ibabaw ng paa nito at nililimliman ito. Gaya nito, hindi siya kumakain at hindi siya aalis. Ang aalis ay ang babae para maghanap ng pagkain. Ang babae ay pupunta sa karagatan, kakain ng marami at pagkatapos ay babalik upang isuka para mapakain ang kanyang inakay.
Libo-libo, 10,000 sa kanila ang gumagawa nito. At ang lahat na mga karamihan ng babae. Paano nila mahanap ang kanilang mga inakay? Misteryo din po ito. Ang mga penguin sa pamamagitan ng kanilang pangamoy o pandinig sa kanilang mga inakay ay nakakabalik sa nakakamanghang paraan at papalapit ang amang penguin, papalit naman sa kanya yung tatay penguin. Ang ama ay nagsasalitan din sila sa pagpunta sa karagatan upang maghanap ng pagkain. Ang mga lalaki ay nanguhuli at nagpapakain ng mga inakay. Pinapasok ang mga ito sa kanilang mga bibig at pagkatapos ay ilalabas ang mga ito para sa pagpapakain. Nakapagtataka kung paano taga-alaga ng inakay ang isang lalaki at babae. Hindi iniiwan ng isa ang isa. Kapag tinatangkang kainin ng mga seagull, ang mga inakay, lumalaban ng mga penguin hanggang sa kamatayan. Gaano pa kaya kamahal na mga tao ang kanilang mga anak? Mahal tayo ng Diyos ng 100, 1,000, 10,000 ulit. Sa langit lang ba tayo makikita? Kasama ang Diyos habang tayo'y nasa lupa. Kasama natin siya. Lucas chapter 12 verse 7, ngunit maging ang mga buhok ng iyong ulo ay bilang na lahat. Ano pong ibig sabihin nito? Maging mga ibon sa iyong papawid ay pinapakain ng Diyos. At kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na gayon ay buhay. At sa kinabukasan ay tinatapon sa kalan. Hindi ba lalo kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? May mga taong nananampalataya na sila'y naligtas. Pero bakit hindi sila naniniwala na siya'y kasama nila sa kanilang buhay? Sinasabi sa Hebreo chapter 13 verse 8, si Jesucristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ano pong ibig sabihin nito? Kahapon, iniligtas tayo ni Jesus sa nakaraan. Ngayon, kasama natin ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu at makakasama natin ang Panginoon sa langit magpakailanman. Magkapareho ang mga ito. Pero kung sumasampalataya tayo sa kanyang kaligtasan, bakit hindi tayo makapaniwalang kasama natin siya ngayon? Pinoprotektahan tayo, tinutulungan tayo, at ginagabayan tayo. Bakit tayo pinanghihinaan ng loob, nababalisa, nag-aalala, at nawawalan ng loob kapag naharap tayo sa kaunting kahirapan? Bakit tayo naniniwala? Bakit hindi tayo naniniwala na kasama natin ang Panginoon? Bakit ka nababalisa? Sabi sa unang Pedro chapter 5 verse 7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisaan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Alam ng Panginoon ang lahat tungkol sa atin. Sinabi ko sa inyo noong nakaraang linggo sa Mateo chapter 6 verse 33, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Merong isang kondisyon sa kalakip na ito. Kung gagawin mo ito, kung naniniwala ka sa mga salita ng Panginoon at gagawin lamang ang kanyang kalooban, ang Diyos na ang bahala sa iba. Ano ang gagawin mo? Kukunin ko ang bagahe ng Diyos at ibibigay ko ang aking bagahe sa Diyos. At magpapalitan kami. Kung ipagpapalit ko ang sa akin sa nasa Diyos, kung gayon, napakadali. Mabuhay man ako o mamatay. Kaya tayo pinagpala ng Diyos, ang lumikha ng langit at lupa. Common sense po ito o espesyal? Ipinanganak bilang anak ng isang hari at pinoprotektahan siya ng hari. Yan ay magiging kahanga-hanga. Ipinanganak bilang anak ng isang pangulo. Kung gumawa ka ng mali, ikaw ay nasa malaking problema. Noong nasa elementary ako, may nagtanong sa akin, anong gusto mong maging paglaki mo? Sinabi ng lahat na sila'y magiging presidente. Nakita ko nakakatakot maging presidente. Laking pasasalamat ko na hindi ako naging presidente. Hindi ako ginawang presidente at kahit nagawin nila, hindi ko gagawin iyon. Sa Korea, kung presidente ka, pwede kang makulong. Yun ang pinakamahirap na posisyon sa mundo. Kaya pag-usapan natin si King James I ng England. Nalilito siya sa mga usapin ng estado. Sandali siya nagpalit ng damit ng karaniwang tao. Tapos lumabas siya sa palasyo at pumunta sa isang bundok, sa isang lambak. Pero habang naglalakad siya, may narinig siyang kanta. Napakasaya niyang umaawit. Habang siya'y papalapit, nakita niya ang isang matandang lalaki na nagpapaikot ng watermill at masayang kumakanta. Hindi man ako kinainggitan ng mga tao sa sanlibutan, hindi rin ako naiinggit sa mga tao sa sanlibutan. Kapag naisip ko ang biyaya ng Diyos, Hallelujah! Hallelujah!
Isang himno ang lumalabas nang wala sa oras habang sumasayaw. Sumasayaw pa siya. Kaya si King James I, totoo pong kwento ito, hindi po ako nag-iimbento. Inggit na inggit ang hari sa matandang lalaki, kaya nilapitan niya. Habang umaawit ang matandang lalaki, naisip niya, may lalaking biglang nagpakita. Kaya hiyang-hiya siya at tumahimik na hindi niya nilalaman kung siya ba yung hari o hindi. Nagtanong si King James, "Lolo, ang galing mong kumanta." Sumagot siya, hindi naman ako magaling kumanta. Kumakanta lang ako dahil masayang-masaya ako at nagpapasalamat. Masayang-masaya ako at nagpapasalamat. Kapag naisip ko ang pag-ibig at biyaya ng Diyos, lubos ako nagpapasalamat at masaya. Nananabik ako, kaya napapakanta ako. Kaya binigay ng hari ang business card. Yung business card niya dun sa lalaki. "Lolo, pakiusap pumunta ka sa bahay ko bukas ng hapon. Pakiusap." Ang matandang lalaki ay hindi makapagbasa o makapagsulat. Noong gabi na, pumunta siya sa kanyang asawa. Yung asawa niya, nakapagbasa at nakapagsulat. Narinig ko na pinuri ng isang lalaki ang pagkanta ko. Pagkatapos ay sinabi ng asawa niya, "Ha? Hindi. Siya ang hari ng ating bansa, si King James. May ginawa ka bang mali?" "Wala. Umawit lang ako ng isang kanta at sinabi niya na maganda ito. At sinabi ko na ginawa ko ito dahil sa kaligayahan at pagpapasalamat sa biyaya ng Diyos." Ngunit dahil ang hari ang nagsabi nito, kaya hindi maaring hindi siya pumunta. Kaya nagdamit siya ng maayos at nagtungo sa palasyo nung hapon. Nang dumating siya sa palasyo ng hari, nagaantay si King James kasama ang kanyang mga tauhan. Tumakbo yung hari upang batiin siya. Nagulat ang matandang lalaki. Hindi pa siya nakakita ng ganito. Sinabi ng hari, "Lolo, may hihilingin ako sa iyo. Pakiusap, kantahin mo po yung kinanta mo kahapon dito." Sinabi niya, "Anong aking kakantahin?" Sinabi ng hari, "Pakiusap, kantahin mo iyon." At kumalma yung matanda at umawit. "Kahit na hindi ko kinainggitan ng mga tao sa mundo, hindi ko rin sila kinaiinggitan. Kapag naisip ko ang pag-ibig ng Diyos, Alleluia, Alleluia, lumalabas ang himno sa aking bibig." Nang umawit ang matanda, sinabi ng hari, "Napakagaling mo. Subukan ninyong awitin na may ganito ang mga salita. Kahit hindi ako kainggitan ng mundo, kinaiinggitan naman ako ni King James ng England. Kapag naiisip ko ang pag-ibig ng krus, Alleluia! Ang papuri ay nag-uumapaw sa akin." Sinabi sa kanya na idagdag ang mga linyang iyon. "Kinainggitan ako ni King James." "Paano mangyari na kinainggitan ako ng hari?" Hindi. Pero sabi niya, "Sige lang, awitin mo ito ng ganito." Kaya niayos niya ito at kalaunan ay inawit niya ito ng ganito. At pagkatapos ay sinabi ng hari, "Nainggit talaga ako sa iyo." Nakaupo siya sa trono, pasan ang walang katapusang kaguluhan. Ang pamunuan, ang isang kaharian ay nakakapagod. Ako rin ay nananampalataya kay Jesus na sinasampalatayanan mo. At iyon, sinabi nila kung paanong si King James ay naging Kristiyano. Ngayon hindi ko masabi ng tiyak, ngunit maralito ang King James na konektado sa King James Version ng Biblia. Gayunpaman, ito ay kwentong narinig ko matagal ng panahon at naaalala ko pa rin ito ng malinaw. Ang punto po ay ito, sa atin na mga naligtas ay may pagpapasalamat at kagalakan dahil mayroon tayong buhay na walang hanggan, pag-ibig ng Diyos at buhay na pag-asa. Tayo ay mga tao na pinagpala ng Diyos at nalumikha ng langit at lupa. Gaano kalaking biyayang ito? Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga naligtas at ng mga hindi ligtas ay gaya ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at impyerno. Ngayon, tignan po natin sa ating mga Biblia sa Awit 34 verse 9. Awit 34 verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay, ng sama-sama. Awit 34 verse 9. "O matakot kayo sa Panginoon, kayong kanyang mga banal,
sapagkat ang mga natatakot sa Kanya ay hindi magkukulang. O matakot kayo sa Panginoon, kayong Kanyang mga banal. Nangangahulugan ito na parangalan siya, paglingkuran siya, at mabuhay na may pagsunod sa Kanya. Sapagkat ang mga natatakot sa Kanya ay hindi magkukulang. Sa madaling salita, kapag itinataas natin ang Diyos, kapag ginagalang natin siya at sumusunod sa Kanya, nangako siya na hindi tayo magkukulang. Siya ang magbibigay sa atin. Sa Roma chapter 8 verse 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Kung hindi ipinagkait sa atin ng Diyos ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, ano pa ang hindi niya kayang ibigay? Ngunit hindi ito nangangahulugan na basta na lamang ibubuhos ng Diyos ang mga pagpapala ng walang kondisyon sa lahat ng sitwasyon. Sa halip, nagbibigay siya ayon sa sukat na aking pananampalataya at nagbibigay siya ayon sa sukat na aking pagsunod. Sa Awit 17 verse 8, basahin din po natin. Awit 17 verse 8, basahin din po natin sabay-sabay. Gaya ng itim ng mata, ako'y ay iningatan mo. Iningatan tayo ng Diyos ng itim ng mata. Napakaingat natin sa ating sarili mga mata. Binabantayan natin ang mga ito. Dahil anumang pinsala sa mata ay maaring seryoso. Sinabi ng Diyos na iingatan niya tayo gaya ng kanyang sarili mga mata. Ngayon, tingnan natin sa Deuteronomio chapter 32 verse 10. Naalala po ba ninyo ang pagkakasunod-sunod? Genesis, Exodus, Leviticus, Bilang, Deuteronomio. Deuteronomio chapter 32 verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kanyang natagpuan siya sa isang ilang na lupain at sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang. Kanyang pinaligiran siya, kanyang nilingap siya, kanyang iningatan siya parang sarili niya mga mata. Tinutukoy dito ang bayan ng Israel na siyang dinala ng Diyos palabas ng Ehipto at pinanatili sa pamamagitan ng 40 taon sa ilang. Ito ang mga salita na itinala ni Moises. Kanyang natagpuan siya. Ibig sabihin ay ang kanyang bayan. Sa isang ilang na lupain. Ang ilang na lupain ay basurahan. Mayroong mga mababangis na hayop, kaunti lang ang mapanatiling buhay. Sa isang ilang na lupain at sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang, ang lugar kung saan ang mababangis na hayop ay pag-alagala, isang lugar na puno ng panganib. Kaya, iningatan sila ng Diyos. Kanyang pinaligiran siya, kanyang nilingap siya. Ang Diyos ay nanguna sa kanila at nasa likod nila. Sa umaga ay sa pamamagitan ng haliging ulap, at sa gabi ay haliging apoy. Pinangunahan niya sila. Iningatan sila ng Diyos, pinaligiran sila at kinabayan sila. Kanyang iningatan siyang parang sarili niyang mga mata. Gaya ng itim ng mata. Kapag nakikita ko ang salitang ito, naisip ko, iniingatan ng Diyos ang kanyang bayan. Ang bayan ng tinubos niya na parang itim ng kanyang mga mata. Para lang ba ito sa bayan ng Israel? Sa pamamagitan ng biyaya ni Jesucristo, tayo ay naligtas. Iniingatan tayo ng Diyos ng higit bilang itim ng kanyang mga mata. Pinoprotektahan niya tayo. Tayo mga naligtas ay iniingatan ng Diyos. Hindi lamang ang ating mga kaluluwa, kundi pati ang ating mga katawan. Pinoprotektahan at binabantayan tayo para sa sarili niyang mga mata. Dapat nating paniwalaan ang salitang ito. Dapat po. Kapag naharap tayo kahit sa maliliit na kahirapan, iniisip ng mga tao na ang Diyos ay lumalayo na at iniiwan sila. Hindi po ganoon. Sa anumang pagdurusa at kahirapan, kasama natin ang Panginoon. Kasama natin yung Panginoon. Ngayon, tingnan po natin sandali. Sa Awit 119, verse 56. Awit 119, verse 56. Babasahin din po natin ito ng sama-sama. Awit 119, verse 56. Basahin natin sabay-sabay. Ito ang tinamo ko sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Ngayon, pag-isipan nating mabuti ang salitang ito. Ano pong kahulugan nito? Tinamo ko. Ito yung aking pag-aari. Iniisip ng ibang tao, marami akong bahay,
marami akong ganitong lupain, marami akong ganitong pera sa bangko, pagmamayari ko ang mga bagay na ito. Iniisip nila na pag-aari nila ang mga bagay na ito. Hindi po ba? Ngunit dito, ang mga maaawit, sabi sa awit 119 na isinulat ni David, sinabi niya, ito ang tinamo ko, sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Ito ang sa akin. Kung paano ko iniingatan ang salita ng Panginoon, ang sa akin ay ang ingatan ng salita ng Diyos. Ang mas mabuti kaysa pagkakaroon ng malaking halaga sa bangko ay ito. Iningatan ko ang salita ng Diyos. Ito ang aking pagmamayari. At sa Apocalypse chapter 3 verse 10, nakalagay po doon, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating sa buong daigdig. Ang salita ng aking pagtitiis. Ang salitang pagtitiis ay nangangahulugang iningatan ang salita ng Panginoon sa gitna ng pagdurusa. Kahit sa gitna ng maraming pagsubok at kahirapan, nangangahulugang itong nanghahawakan sa salita ng Diyos. Sa makatuwid, ito ang salita ng pagtitiis. Sa makatuwid, tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating sa buong daigdig. Kapag iningatan natin ang salita ng Diyos, iingatan tayo ng Diyos. Ito ang pangako ng Diyos. Dito sa Biblia, napakaraming plano ng Diyos at mga pangako na ibinigay niya sa atin. At ang Diyos ang tiyak na mag-iingat ng kanyang pangako. Ngunit ang problema ay hindi natin pinaniniwalaan ito. Iniisip natin na nabubuhay tayo sa sarili nating paraan. Iniisip natin na ang ating sariling lakas ay nag-iingat sa atin. Ngunit kung iniingatan ko ang salita ng Diyos, kung ganun ay iingatan ako ng Diyos. Ngayon, tingnan po natin sandali sa ating Biblia sa Awit 31. Awit 31 verse 19. Sa mga awit 31 verse 19. Basahin din po natin sabay-sabay. O napakasagana ng kabutihan mo na iyong inilaan para sa mga natatakot sa iyo at ginawa para doon sa nanganganlong sa iyo. Sa lihim na dako ng iyong harapan, sila iyong ikubli. Kung titignan natin ng mabuti ang salitang ito, o napakasagana ng kabutihan mo na iyong inilaan para sa mga natatakot sa iyo. Para sa mga naligtas, ang Diyos ang ating Ama at siya ay mahigpit na Ama. Siya ang kanyang pamamalo o magdidisiplina sa atin kapag tayo ay nagkamali. Kaya ang mga talaga naglilingkod sa Panginoon ay namumuhay na may takot sa Diyos. O napakasagana ng kabutihan mo na iyong inilaan para sa mga natatakot sa iyo, na iyong inilaan na para bang isang imbakang puno ng mga bagay. Sa mga natatakot sa iyo, para sa mga gumagalang sa Kanya. Sinasabi na Kanyang inilaan ang Kanyang kabutihan para sa kanila na handang ibigay ito. Ito ba ay iniimbak niya lamang? Hindi po. Sa katunayan, ito ay Kanyang ibinibigay sa kanila. Paano po? O napakasagana ng kabutihan mo na iyong inilaan para sa mga natatakot sa iyo at ginawa para doon sa nanganganlong sa iyo. Sa lihim na dako na ng iyong harapan, sila iyong ikubli. Ang nakaimbak na biyaya. Ang mga nanganganlong sa Diyos ay ang mga nasa Kanya ay sumasampalataya. Ang Panginoon ng ating kanlungan. Sa panahon ng kaguluhan, tayo ay dapat manganlong sa Kanya. Ang manganlong sa Kanya ay nangangahulugang na dumepende at magtiwala sa Panginoon. Ang biyaya ng Diyos na Kanyang inimbak para sa mga nanganganlong sa Kanya ay binibigay sa bawat isa sa atin habang sinasampalatayan na natin ang Kanyang salita. Ang gayong saganang biyaya ay inihanda. Ngunit kung tayo ay maligaw ng landas, hindi magagawa ng Diyos na ibuhos ang biyaya ng Kanyang inimbak. Tama po ba? Ibinubuhos ng Diyos ang biyaya na Kanyang inilaan para sa atin. Ngayon, tingnan po natin sa ating mga Biblia sa Hebreo chapter 13. Hebreo chapter 13, verse 5 hanggang 6. Hebreo chapter 13, verse 5 hanggang 6.
Basahin natin sabay-sabay. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo masiyahan na kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? May isang pagkakataon noon matagal na ako ay talagang nagulat sa mga salitang ito. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo masiyahan na kung anong mayroon kayo. Sa unang Timoteo chapter 6, verse 7 hanggang 8, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Kung tayo may pagkain at damit, ito'y mula sa Diyos, kaya dapat tayong masiyahan sa mga ito. Opo, grabe po. Ang kahulugan ng pag-ibig sa salapi ay nakatali sa pera. Iniisip na kung ito'y iyong iipunin, pera ang poprotekta sa iyo, iingatan ka, pasasayahin ka, at magagarantiya sa iyong hinaharap. Ito ba'y pananampalataya sa Diyos o pananampalataya sa pera? Ang Diyos ay hindi maluluwalhati ng ganito. Huwag ibigin ang salapi, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Masiyahan na tayo sa mga bagay na mayroon tayo. Magkano man ang mayroon ka, dahil ito ay mula sa Diyos, ay masiyahan ka. Dahil siya mismo ang nagsabi, ang Diyos mismo ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kung hindi tayo iiwan o pababayaan man ng Diyos, ano po ang dapat ating alalahanin? Mayaman man tayo o mahirap, kung ang Panginoon ay nasa atin, tayo ay masisiyahan. Si Apostol Pablo ay hubad, gutom, walang tulog, nilalamig, nanginginig, at hinagupit ng maraming ulit. Siya ay kinulong sa loob ng kaloob-looban ng bilangguan at kinapos ng mga tanikala. Ngunit si Pablo at si Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa hating gabi. Siya na dating humahabol sa mga Kristiyano upang sila ay patayin, ngunit ngayon ay nagagalak siya at nagpapasalamat sa pagdurusa para sa Panginoon. Nakalaga mga tanikala, nabuksan ang mga pinto at sa gabing iyon mismo naligtas ang pamilya ng bantay. Gaya na makikita natin sa mga Gawa, chapter 16. Kung ang Diyos ay kasama natin, ito ay sapat na, mahirap man o mayaman. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan na hindi kita iiwan o pababayaan man. Nangako siya na hindi tayo pababayaan o iiwan man. Subalit, sa tuwing lumilitaw ang mga kahirapan, ang mga Israelita sa ilang ay nagrereklamo kay Moises. Inilabas mo ba kami dito upang mamatay? Sa Ehipto, noong kami ay mga alipin, meron kami mga puwero, karne at bawang. Dito, wala kaming anuman. Inilabas mo ba kami upang mamatay? Bagamat pinatnubayan sila ng Diyos araw-araw na may haliging ulap at haliging apoy, binigyan sila ng mana upang makakain at tubig mula sa bato, hindi nila alam kung paano maging mapagpasalamat. Hindi po sila nagpapasalamat, nagrereklamo po sila. Kahit na ganoon, patuloy silang nagrereklamo at nais na bumalik patungo sa Ehipto. Inayaan ng Diyos na mamatay sa ilang ang buong saninlahi. Umabot ito ng 40 taon. Wala ni isa sa mga nagnais na bumalik sa Ehipto ang nakagawa niyon. Sa pagitan ng Ehipto at ang ilang ay ang pulang dagat. At bagaman nakatawid sila ayon sa himala ng Diyos, maaari ba silang bumalik? Hindi po. Hindi na nila kaya. Sila ay mamamatay. Tanging ang mga bagong isinilang lamang ang nakapagpatuloy. Hindi lamang sila na mga isinilang sa ilang, kundi sila na mga ipinanganak na muli. Tanging ang mga bagong tao lamang ang nakapasok. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Ano magagawa sa akin ang tao? Madalas ako nagbabahagi ng patotoo tungkol sa mga salitang ito. Ang Panginoon ang aking katulong. Sa loob ng 4 hanggang 5 taon, naglalakbay ako mag-isa na may isang Biblia lamang at ipinapangaral ang Ebanghelyo. Wala ako kahit bagman lamang. Madalas ako nagugutom, madalas na umiiyak, ni hindi ko maalala kung saan ako kumain at natulog ng
mga panahong iyon. Pagkalipas na yun, sa Dongducheon, nagtayo ako ng maliit na church building mula sa bricks o laryo ng putik. Sa tabi ng church, may isang kwarto ng pagmamayari ng brother at sister. Inupahan ko ang maliit na kwartong iyon at nanirahan doon, kumakain, natutulog at nangangaral. Ang headquarters ng Brethren Church ay nasa UK. Parang kilala nyo ito bilang Brethren Denomination. Kabilang sa kanila ay ilang mga tunay na born again na nananampalataya. Si Brother Park ang Korean representative. Ang headquarters ng Brethren Church ay nasa Noryangjin. Hindi ko sila ganoon kakilala. Si Brother Park ay pumunta kasama ang British missionary upang bisitahin ako dahil nabalitaan niya na ako ay nangangaral. Sinabi niya, "Oh, masikap kang gumagawa. Naparito kami upang tulungan ka, brother." Nais nilang iugnay ako sa isang negosyante sa England upang aking maging sponsor. Alam niyo kung ano ang sponsor, tama po ba? Nangangahulugan ito na ang English businessman ay aakuin ang buong responsibilidad para sa akin. Siya ay magpapadala ng panggastos sa pang-araw-araw kada buwan. Sinabi nila na itatatag nila ang sponsorship na iyon. Ano ang gagawin mo sa ganitong pagkakataon? Nang walang pag-aanilangan, sinabi ko, wala akong anumang kahirapan. Ako ay nasisiyahan. Hindi ako nangangailangan ng sponsor. Ang kaisipan mismo ng sponsorship ay kinatakutan ko sa dalawang kadahilanan. Una, ang aking kahirapan. Sa aking kahirapan, ang mga brothers at sisters ay magkakasama ay kibahagi sa kahirapang iyon at tinutulungan ako. Ngunit, kung ang isang mayamang tao mula sa England ay aking maging sponsor at magpadala ng pera kada buwan, wala nang iba na kailangang tumulong sa akin. Ito ay isang sakuna. Kaya naisip ko, hindi yun maaari. Pangalawa, sinasanay ako ng Diyos sa kalagitnaan ng mga paghihirap. Noon ay nasa panahon ako ng pagsubok. Kung ang isang tao ay kunin ang pananagutan para sa aking kabuhayan, kung gayon hindi na ang Diyos ang tumutulong sa akin, kundi ang taong iyon. Paano ko masasanay sa ganung paraan? Nang walang pagdadalawang isip, sinabi ko, hindi ako nagkukulang ng anuman. Hindi ko kailangan ng sponsor. Mariin ko po itong tinanggihan. Pagkatapos ay umorder kami ng 3 mangkok ng noodles at magkasamang kumain. At bumili rin ako ng 2 tiket ng tren sa Dongducheon Station at ibinigay sa kanila at sinabi ko sa kanila, mag-ingat kayo. Si Brother Park ay nadismaya at sinabi niya sa huli na nasaktan siya kasi pumunta siya upang tumulong, subalit tinanggihan ko lang ito. Subalit hindi po, pagkatapos ko silang pauwiin, ang puso ko ay nagalak. Iniisip ko na nagtagumpay ako. Nilabanan ko ang sarili ko at nagtagumpay ako. Hindi ko po gawa-gawa ang kwentong ito. Ito ay tunay na karanasan ko. Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot o mababalisaman. Ang Panginoon ang aking katulong. Kung mabubuhay ako para sa Panginoon, siya ang bahala para sa lahat ng bagay sa aking buhay. Hindi kailangan para sa kanino mang tao na pasanin ang lahat ng aking pasanin dahil ang Diyos ang tinutulungan ako sa pamamagitan ng sino mang kanyang piliin. Noong si Elias ay nagkubli sa tabi ng batis ng tsirit sa panahon ng may tagutom, dahil hinahanap siya ng mga taong upang patayin siya, ang mga uwak ay nagdala sa kanya ng tinapay at karne sa umaga at gabi. Kinain niya iyon at uminom wala sa batis. Subalit sa huli, ang batis ay unti-unting natuyo hanggang sa wala ng tubig na natira. Kaya umalis siya doon at pumunta sa isang lugar sa Israel kung saan nakita niya ang isang balo na namumulot ng mga patpat. Tinanong siya ni Elias, "Paumanhin po, meron ka bang makakain?" Sumagot ang babae, "Anong pagkain ang meron ako? Sa bahay ko ay meron akong isang dakot na harina sa tapayan at kaunting langis sa banga. Meron akong isang anak na lalaki at namumulot ako nitong mga patpat upang
iluto iyon upang kami ay makakain bago kami mamatay. Pagkatapos, sinabi ni Elias sa kanya, Unang Hari chapter 17 verse 13, Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Meron lamang siyang kakaunti upang kumain kasama ng kanyang anak na lalaki para sa huling kain nila bago sila mamatay. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Elias na dalhin ito sa kanya muna. Subalit hindi ito ang katapusan. Dahil noong ginawa niya iyon, nangako ang Diyos. Sa Unang Hari, chapter 17, verse 14, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang, o ang banga ng langis man ay mauubusan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. At ito ay talaga nangyari. Hindi po ba? Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Dahil kapag ginawa natin ang gawain ng Panginoon, ang Panginoon ang bahala para sa lahat ng bagay. Sa pamamagitan nino, pagaman walang sino mang taong tumulong, magagawa niyang pakainin tayo sa pamamagitan ng mga uwak. Hahayaan niya na lamang ba tayo na mamatay? Kung ako ay mabubuhay para sa Panginoon, sa tingin ba ninyo ay pababayaan ako ng Panginoon hanggang kamatayan? Hindi po. Nung ako po ay mag-isang naglilibot, nag-evangelize, ako po ay talagang nagdusa ng labis, subalit hindi ako namatay. Maraming beses akong gutom, maraming beses akong lumuha, subalit ako po ay nagpapasalamat. Ang Diyos ay sinanay ako. Walang sino man nagsabi sa akin na gawin ito, subalit ginawa ko ito. Anyway, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Ngayon, tingnan po natin sa ating Biblia sa Isaiah chapter 41. Isaiah chapter 41, verse 10. Isaiah chapter 41, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka? Oo. Ikaw ay aking tutulungan? Oo. Ikaw ay aking alalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Huwag kang matakot. Sinabi ng Diyos kay Propeta Isaías. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa. Kapag naharap ka sa ilang mahirap na sitwasyon, maring matakot ka o mabahala. Subalit sinabi niya sa iyo na huwag kang mabahala. Sapagkat ako'y Diyos mo, aking palalakasin ka, aking tunay na tutulungan ka. Tutulungan tayo ng Diyos. Kung tayo ay mamamatay sa panig ng Diyos, kung gayon, ang Panginoon ang bahala. Alam niyo po ba ito? Sa Nahum 1, verse 7, sinasabi ang Panginoon ay mabuti, isang muog sa araw ng kaguluhan, at nakikilala niya ang mga nangangalong sa Kanya. Kung tayo mamamatay sa panig ng Panginoon, nakikilala tayo ng Panginoon. Siya ang bahala. Huwag kang mabalisa, aking palalakasin ka. Ang pahayag patungkol sa pananatili sa Panginoon ay nangangahulugan na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay ang ating tagapagtanggol. Binabantayan niya tayo, inaalagaan niya tayo, tinutulungan niya tayo, at ginagabayan niya tayo. Yan po ang buhay na nananatili sa Panginoon. Dapat tayo magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Kung tayo magtitiwala, ito ay mangyayari ayon sa iyong pananampalataya. Kung tayo magdududa, kung gayon ay wala tayong anumang kinalaman sa mga pangako ng Diyos. Kaya, kung iniisip natin na magtatagumpay ako sa sarili kong paraan nang walang tulong ng Diyos, yan po ay hindi pananampalataya. Ito po ay mapanganib. Dahil sa isang araw, kung hipan iyan ng Diyos, lahat ay mawawala. Doon ang mga Israelita ay nagbalik mula sa Babylonia, agad sila nagtayo ng kanilang sariling bahay sa halip na magtayo ng templo ng Diyos. Ang mga bagay na dapat nilang ihandog sa Diyos ay dinadala nila sa kanilang sariling bahay. Subalit hinipan ito ng Diyos at lahat ng ito ay naglaho. Kung tayo ay aasa sa sarili nating paraan, kapag ang Diyos dahil sa kanyang paninibugho ay hipan ito, ang lahat ay mawawala. Para sa mga tao sa sanlibutan ay hinahayaan sila ng Diyos. Maaari silang mabuhay ayon sa gusto nila. Subalit patungkol sa masama, sinasabi sa Biblia sa Job chapter 21 verse 13, ang kanilang mga araw sa kaginawaan ay ginugugol at sila ay payapang bumababa sa Sheol. Kapag hinipan ng Diyos yun ay mawawala. Subalit hindi hinahayaan ng Diyos tayo na mga naligtas na. Maging gaya niyon.
Kung tayo ay mabubuhay sa kung ano ang makakapagpasaya sa atin, ay sasawayin tayo ng Diyos. At kung ihipan niya kung ano ang mayroon tayo, ang lahat ay mawawala. Lahat ay mawawala. Kaya, kung tayo ay mabubuhay lang para sa mga bagay na makapagpapasaya sa atin, sasawayin tayo ng Diyos. Ayun, kung titignan po natin, sinabi sa Kawikaan, chapter 23 verse 5, kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay mapaparam, sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan. Lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Wala niyong subukan mag-ipon ng kayamanan. Ito po ang punto. Ang kayamanan ay may pakpak at lumilipad. Maring sabihin ninyo, kung gayon, bakit hindi siguraduhin na hindi ito lilipad? Itali ito sa real estate, tama po ba? Ang real estate ay tinatawag na hindi magagalaw na ari-arian. Kung gayon, ililipad siya sa halip na real estate. Naunawaan niyo po ba? Silang mga naligtas ay dapat na lubos na magtiwala sa salita at pangako ng Diyos at mabuhay ayon sa pagkalooban ng Panginoon, umasa sa kanyang mga pagpapala. Subalit kung susubukan ninyong mabuhay ayon sa sarili ninyong paraan, iyon po ay lubos na hindi pananampalataya. Kung tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, kung gayon dapat tayo mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga, ang lahat ng bagay ay magiging ayon sa pananampalataya. At wala na tayong sapat na oras upang maglingkod sa Panginoon at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ito po ay magtatapos ng biglaan. Bago pa ito magtapos, dapat tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, nagbibigay lugod sa Kanya, at pagkatapos ay magtungo sa harapan Niya. Kaya nang ibinahagi kong salita ng Diyos sa araw na ito. Mahabang oras na ang lumipas, manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya na sa mga huling araw na ito na iyong tinakda ay iniligtas mo kami mula sa napakaraming tao sa mundong ito. Inihiwalay kami bilang banal at pinahintulutan kami makapamuhay sa pagsunod para sa iyong kalooban at kaluwalhatian sa loob ng church kung saan ikaw ay kumikilos sa pamamagitan ng iyong salita at ng iyong biyaya. Panginoon, habang kami ay nabubuhay sa nalalabi naming buhay, na ikaw ay nasa amin at kami ay nasa iyo, pakiusap, pamunuan mo po kami, protektahan kami, at gabayan kami sa pamamagitan ng iyong biyaya, ng iyong salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang kami ay makapamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Gayon din, sa paparating naming full retreat na magsisimula na makalipas ng ilang araw, nawa ay maraming kaluluwa ang makatanggap ng kaligtasan na magbibigay ng malaking kasiyahan at kaluwalhatian sa harapan. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.